Dinalaw ni Baby Kin yung kanyang teacher nung kinder dahil na-miss na nga daw niya ito. 11:27 na lang, tanghali. Maghahati tayo ng pagkain sa mga bata. Hindi pa naman ako masyadong nagmamadali kasi nga ang break time ni Baby Kin ay 11:40 pa. Pero gaya ng dati, dito nga ako dumaan sa shortcut at dito nga ako lumiliko kung saan dito natin madadaanan yung maraming puno ng saging. Malilim nga, kaya lang Diyos ko po, ang baho, may patay na pala ka. Pinigilan ko na nga lang saglit yung paghinga ko. At eto nga at malapit na tayo sa school at malayo pa lang ako ay nakikita ko na nga ang mga nanay ay hindi dito nga sa labas ng gate. May bisita daw pala pero hindi rin naman masyadong nagtagal. Pumasok na nga kami kaya naman nga ito si Ate Akila kumakain na. Nauna kasi ang time ng break time ni Ate Akila kaya naman nga pinauuna ko na siya kumain. At dahil wala pa nga si Baby kaya naman nga ito babalikan ko muna siya sa classroom niya. Doon nga sa kabilang kubo ay may kumakain na din. Malayo pa nga lang ako ay natanaw ko na sa classroom ni na Baby na marami na rin mga nanay na naghihintay sa labas. Hindi pa pala nila break time kasi nga nagdadasal sila bago kumain ng tanghalian. At dahil alam ko ang upuan ni Baby kaya naman na ito sinilip ko sa may bintana at sinisilip din pala ako. At patapos nga nila mag-pray, eto nga si Baby at nakalabas na din. Lumakad lang kami ng konti kasi nga meron kaming lamesa kung saan doon nga kami kumakain. At habang kami naglalakad, syempre ina-interview ko nga ng mga nangyari sa school. Ha? Sino naglipat sa inyo? Hindi na kayo magkatabi? Ba't hindi na kayo tabi ni Sky, mahal? Anak, tubig mo, kanin muna. Pinalipat-lipat kayo lahat. At habang ako kumakain, isinabay ko na rin nga yung pag-aayos uli ng buhok niya dahil parang sinabong ng uwak. Yun kasi ang sinasabi sa amin ni Inay ng mga bata pa kami kapag nga magulo yung buhok namin. At ito pa nga isang dahilan kung bakit nga ako pumupunta kapag tanghali sa school. Yung tubig ni Baby. Kaya ang gagawin natin, dadagdagan natin. Nagdadala rin kasi ako ng pang-refill ng tubig dahil napansin ko talaga na lumalakas silang uminom ng tubig. Siguro dahil sa sobrang init ng panahon. At dahil natuwa naman si Baby, kaya naman ito naglambing-lambing pa siya. Kaya nagkunwari pa nga daw siya na siya daw ay mayaman. Kita nyo naman, parang luka lang. Kaya pag di 4 pa yan ay sus, ganap na ganap ang batang luka. What? Hinahayaan ko na nga lang din para nga malibang at di niya papansin na naubos na nga niya yung kanin. At matapos na nga kaming kumain, nabanggit niya sa akin nung siya ay kumakain pa na gusto nga raw niya pumunta sa kanyang teacher nung siya ay kinder pa. Tsaka parang namisa daw niya si teacher Alaysa niya. Abay kabilis lang talaga ng panahon dahil parang kailan lang nga ay dito namin siya inihahatid ni Papa. Ito nga ang classroom niya nung siya ay kinder. Kaya naman nga kung mapapansin nyo, abay dire-diretso na palob, hindi man lang nag-good afternoon kay teacher. At hindi pa nga agad nakita si teacher. Kaya nung makita naman ay di saka lumapit. At pagkatapos nga niya, dinihatid ko na nga uli siya dito sa kanyang classroom. Wala mo na ito, bigan mo. Punta ka na sa upuan mo. Kabait naman talaga ni Baby Queen. Abay umupo na nga agad sa kanyang upuan. Pero ako nga ay umalis na din kaagad. At napansin ko nga ba kung lalakad ako po ang panyo na dala ko pala. Mabuti at malapit pa ako kaya naman nga ako'y bumalik. Kaya malayo pa lang ako nakita ko nga si Kinkin andun sa lababo. Mabuti na lang talaga at ako nga ay bumalik dahil nagugas pala ng kamay. Dahil kung hindi ay hulaan nyo kung saan yan magpupunas.